Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, December 2, 2025, Tuesday. Patuloy ang development ng weather disturbance na minomonitor natin sa labas ng PAR at unti-unti na itong lumalapit at lumalakas. Merong pagbabago sa kilos at galaw nito at yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, dalawang pangunahing weather system ang gumagalaw ngayon sa ating bansa. Una, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa Katimugang Mindanao. Pangalawa, ang Northeast Monsoon na umaabot sa extreme Northern Luzon. Sa kanlurang dagat, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Koto, dati itong Verbena, at halos hindi gumagalaw habang umiikot ang sirkulasyon sa paligid ng Kalayaan Waters. Ngayong araw, ang sentro ng Tropical Depression Koto ay tinatayang nasa 470 kilometers hilagang kanluran ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Ang pinakamalakas na hangin malapit sa sentro ay nasa 45 kilometers per hour. May pagbugsong umaabot hanggang 55 kilometers per hour. Ang galaw nito ay almost stationary, kaya posibleng manatili ang trough o buntot ng kaulapan na siyang magpapakawala ng mga buhos ng ulan sa mga karatig dagat. Kahit nasa labas siya ng PAR, may impluensya pa rin ang kanyang outer rain bands sa daloy ng hangin at ulap sa kanlurang bahagi ng bansa. Para sa Mindanao, dahil sa ITCZ, asahan ang maulap na langit na may kalat-kalat hanggang malalakas na thunderstorm at panandali ang malalakas na buhos lalo na tuwing hapon hanggang gabi. Ang pattern ay karaniwang ganito, umaaraw o maaliwalas sa umaga, iinit bandang tanghali, susunod ang mabilis na pagbuo ng makakapal na ulap at bubuhos ng malakas sa late afternoon. Kapag dalawang sunod na oras ang matinding ulan sa iisang bayan, bantayan agad ang pagtaas ng sapa at ang daloy sa mababang lugar. Posibleng magkaroon ng flash flood o pagguho ng lupa kung paulit-ulit ang buhos, lalo na sa mga gilid ng bundok, ilog at dating binahang komunidad. Para sa Batanes at Babuyan Island, dala ng Northeast Monsoon ang bahagyang maulap hanggang maulap na langit na may mahihinang pag-ambon. Maliit ang epekto sa pang-araw-araw na gawain pero pwede pa ring magdulot ng madulas na kalsada tuwing umaga. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated na rain showers o thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Ang mga ganitong buhos ay short-lived pero intense. Ibig sabihin, biglaan at malalakas na ulan na tumatagal ng ilang minuto hanggang kalahating oras na sapat para mag-ipon ng tubig sa mga mababang kalsada at underpass lalo na kapag kasabay ng high tide. Tungkol naman sa hangin at lagay ng karagatan sa Luzon, inaasahan ng mahina hanggang katamtamang hangin mula northeast hanggang north at bahagyang banayad hanggang katamtamang alon nasa humigit kumulang 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa natitirang bahagi ng bansa kabilang ang Visayas at Mindanao, mahina hanggang katamtaman ang hangin mula north hanggang northwest at bahagyang banayad hanggang katamtamang pag-alon. Nasa humigit kumulang 0.6 hanggang 1.8 meters. Tandaan na kahit nasa slight to moderate ang forecast, pwedeng pansamantalang tumaas ang alon kapag may thunderstorm outflow. Kapag may maitim na kaulapan at malamig na bugso ng hangin, ipagpaliban muna ang tawirin at maghanap ng payapang dalampasigan. Ngayon, sa latest tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa para sa susunod na 2 linggo. Batay sa kanilang report, nananatili sa kanlurang gilid ng PMD si Koto. Kasabay nito, lumitaw ang isa pang TCLV o posibleng sistemang paikot sa silangang hangganan ng tikad na inaasahang papasok sa PAR at tatawid sa Caraga, Visayas o Southern Luzon sa week 1 na may mababa hanggang katamtamang posibilidad na maging ganap na bagyo. Sa week 2, inaasahan ang tuloy-tuloy na galaw nito patungong Mindoro at Palawan area bago tuluyang lumabas ng PAR. Mananatili pa ring mababa hanggang katamtaman ng chance ng full tropical cyclone development. Ang ibig sabihin nito, may early warning signal tayo na pwedeng magkaroon ng seryosong rain event sa maraming probinsya kahit hindi umabot sa typhoon strength bago tumawid sa lupa. Yan ang forecast ng Pag-asa. Pero kung titingnan natin ang simulation sa mga international weather model gaya ng European at GFS, inaasahan na anumang oras o araw ay magiging bagyo ang sistema sa silangan. Pagkapasok nito sa PAR bilang tropical depression, bibigyan ito ng local name na Wilma.
Ang projected na kilos ay pakanluran, hilagang kanluran, ngunit dahil sa pakikipag-ugnayan nito sa northeast monsoon may puwersang tutulak sa landas nito at ito ay kikilos pakanluran. Sa kasalukuyang datos, sinasabi ang posibilidad na unang tatamaan ng hilagang bahagi ng Eastern Visayas na maaaring umabot ang epekto sa Bicol Region at Masbate bago tumawid sa Northern Palawan at saka lumabas sa West Philippine Sea. Mahalagang ipaalala na malayo pa ang window ng forecast kaya maaaring magbago ang eksaktong linya, timing at lakas habang dumaragdag ang obserbasyon at update. Pagdating sa lakas, gamit ang ensemble readings sa multimodal approach gaya ng karaniwang tinitingnan sa long range, mas mataas ang chance na maglandfall ito bilang tropical depression o tropical storm. Mayroon pa ring maliit hanggang katamtamang posibilidad na umakyat sa severe tropical storm kung pabor ang sea surface temperature at humina ang vertical wind shear sa daraanan. Ang pangunahing panganib sa ganitong klase ng bagyo ay hindi lang hangin, kundi ang malalalim at sunod-sunod na buhos ng ulan sa mga bulubundukin at ilog basin. Ibig sabihin kahit malayo tayo sa forecast confidence cone ay hindi tayo dapat makampante dahil posible tayong maabot ng rain bands nito na magdudulot ng malalakas na ulan na posibleng magdulot ng pagbaha sa mga low-lying areas. Kung titingnan ng posibleng sequencing ng epekto, una sa Mindanao at Eastern Visayas, uunahin ng IPCZ at ng paparating na outer rain bands ang pagbibigay ng mga pabugso-bugsong ulan habang unti-unting lumalapit ang sentro. Aasahan ang paglawak ng ulan sa kabuuan ng Visayas at ilang bahagi ng Southern Luzon. Kapag sumabay pa ang shear line o northeast monsoon sa norte, makakakita ang Luzon ng mga kaulapang hinihila paibaba. Kaya kahit hindi ito unang pansin sa sentro ng bagyo, may malalakas na ulan sa mga probinsyang nasa gilid ng forecast cone. Sa huli, kapag nakatawid na sa West Philippine Sea, posibleng lumakas muli. Depende sa init ng dagat at sa higop ng amihan surge. Ito ang dahilan kung bakit critical ang post-landfall monitoring sa Palawan at kalapit dagat. Ngayon ngang araw, IPCZ ang pangunahing dahilan ng ulan sa Mindanao, lalo na sa Caraga, Davao Region at Northern Mindanao, kung saan karaniwan sa hapon o gabi na makakaranas ng thunderstorm. Ang northeast monsoon naman ang nagbibigay ng mahihinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Island at preskong simoy sa extreme north. Habang nasa labas ng PAR at halos hindi gumagalaw ang Tropical Depression Koto, ngunit may buntot na kaulapan na maaaring magdulot ng panakanakang pag-ulan sa kalapit dagat. At sa silangan ay may posibleng susunod na sistema na sa pagpasok ng PAR maaaring maging bagyong Wilma at may landfall window sa hilagang bahagi ng Eastern Visayas bago dumaan sa Kabisayaan at Southern Luzon na kahit nasa tropical depression o tropical storm level sapat ang ulan para magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa dati ng basa ang lupa. Manatili tayong handa at nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa bagyo, maging alerto at patuloy po tayong mag-ingat tuwing masama ang panahon.